Life After Prison. By Silence You. Kabanata 2741 hanggang 2750. Nanatili sina Oscar at ang iba pa sa Summon Airship habang pinapanood nila si Severin na lumaban kay Mosen. Matagal na nilang pinapanood ito at napagtanto nilang matagal nang nanatili si Severin nang hindi nalugi. Nagbigay ito sa kanila ng kumpiyansa at katiyakang kailangan nila. Lahat. Sundan ninyo ang aking pangunguna. Panahon na para lumaban. Tinipon ni Oscar ang kanyang katapangan at pinangunahan ang daan. Lumipad siya sa kalangitan na parang ilaw habang dala ang kanyang espada upang patayin ang Devil Cultivator. Nakita ito ng mga disipulo ng Grundy Uno Sect at mabilis na sumali sa laban. Tinawag ni Dayan, Francis, at iba pang mga Paragon ang kanilang mga sandata at sumunod sa likuran. Mataas ang moral habang ginagamit nila ang kanilang mga teknik upang patayin ang kalaban. Ang kalangitan sa loob ng 30 milyang radius ay naliwanagan ng kanilang mga teknik. Sa kabilang banda, nagpalitan ng tingin sina Roman, Cicely, at Kian at mabilis na nagbigay ng utos sa kanilang mga disipulo. Lumipad silang tatlo papunta sa kinaroroonan ni Oscar at sumali sa laban. Sa sandaling iyon, ang kalangitan ay kumikinang sa lahat ng uri ng divine techniques. Mga kislap ng apoy at malalakas na pagsabog ang nasa lahat ng dako. Sina Severin at Mosen ay nakikipaglaban sa mas mataas na altitude. Hawak ni Severin ang hindi masisirang divine light sa kanyang kamay. Ang mga bituin sa kanilang paligid ay nawasak. Ang aura na kanyang inilalabas ay pumihit sa kawalan. Natalo niya ang hindi mabilang na mga multo gamit ang kaunting divine light. Pagkatapos ay sinabi niya sa malupit na tono. Mosen. Binibigyan kita ng pagkakataong makatakas ng ligtas ngayon. Kung hindi, mamamatay ka rin tulad ni Simeon. Hindi pa kailanman pinagbantaan si Mosen ng sino mang mas mahina kaysa sa kanya. Ang kanyang puso ay puno ng galit. Sa lahat ng panahong ito, siya ang nagbabanta sa mga tao. Hindi niya matiis na mabantaan ni Severin, isang level 3 Supreme Paragon na kanyang kinamumuhian. Bagamat nasa iisang yugto sila, mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan. Si Mosen ay naging isang Supreme Paragon libu-libong taon na ang nakalilipas. Ang kanyang nakamit ay sapat na upang yanijin ang langit at lupa. Paano niya hahayaang hamakin siya ng isang level 3 Supreme Paragon? Huminga siya ng malalim at ngumisi. Wala kang alam na ugok. Paano mo ako nagawang kausapin ng ganyan? Pagkatapos noon, marahas niyang iwinagayway ang watawat ng multo. Agad na nagiba ang kulay ng langit at lupa, at nawalan ng liwanag ang araw at ang kapaligiran. Ang demonyong enerhiya ay nagpalit ng isang itim na liwanag na pumupunit sa espasyo kung saan lumitaw ang mga elemento na may nakakatakot na kapangyarihan. Mamatay ka, tumawa ng hysterical si Severin. Lumilipad ang kanyang balahibo at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding intensyong makipaglaban. Napakaingay mo, matandang lalaki. Kung sabik ka ng mamatay, ipagkakaluob ko sa iyo ang iyong kahilingan. Pagkatapos ng maikling laban, kinumpirma ni Severin na mas mataas ang natamo ni Mosen kaysa sa kanya. Gayunpaman, nagawa niyang labanan si Mosen gamit ang protective divine weapon. Nagsanay si Severin sa inner world skill. Sa sandaling ito, na-optimize na niya ang kanyang gitna at ibabang enerhiya. Taglay niya ang Goldie Meridian at isang malakas na pangangatawan. Bagamat hindi kumpleto at hindi perpekto ang mga patakaran sa kanyang inner world, sapat na ito upang matulungan siyang labanan si Mosen. Ang landas ng paglilinang ni Severin ay nakatadhana upang maging hindi matatalo at malampasan ang maraming cultivator sa parehong yugto niya. Bagamat napakalakas ni Mosen, inakala ni Severin na ang kapangyarihan ni Mosen ay ang mansanas ng Sodom. Si Severin ay isang taong may kumpiyansa ngunit hindi kailanman naging arrogant. Ang pagiging arrogant ay hindi makakatulong sa kanya na manalo sa laban lalo na kapag nakikipaglaban siya sa isang tuso, masama, at masamang cultivator na demonyo. Sa oras na ito, ang katawan ni Severin ay kumislap ng banal na liwanag, tulad ng magulong Diyos ng demonyo. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamao at hamampaz. Bigla, ang maulap na kalangitan ay napuno ng mga bituin.
Tinipon ni Severin ang lahat ng liwanag ng bituin sa kanyang kamay at tinanglawan ang kalangitan sa loob ng ilang milya ang layo. Ang mahiwagang mga ron sa nakakatakot na banal na liwanag ay naging puting kadena at sumugod kay Mosen na parang mga dragon. Nagbago ang kulay ng langit at lupa habang ang iba't ibang kulay ng makalangit na liwanag ay nagsasama-sama sa kawalan. Ang nagliliyab na enerhiya at dugo sa katawan ni Severin ay nakaapekto sa temperatura sa paligid niya. Isang essence disk ng 5 elemento ang lumutang sa itaas ng kanyang ulo na biglang nagpalit ng anyo at naging isang malaking bakas ng kamay ng 5 elemento na bumagsak. Ang mga bakas ng kamay ay tumagos sa itim na hamog sa harap ni Mosen at winasak ang isang malaking lugar na puno ng mga multo. Kalokohan, ikaw. Galit na nagmura si Mosen. Ang malademonyong enerhiya ni Mosen ay hindi tumigil sa pag-vibrate at ang tunog ay napakalakas na umabot sa siyam na kalangitan. Bigla itong nagpalit at naging isang nakamamatay na sibat, na mabilis na tumutunog patungo kay Severin. Hindi tumugon si Severin at nag-orasyon lamang. Sa sumunod na sandali, ang mga liwanag ng bituin mula sa siyam na kalangitan ay bumalot sa kanyang katawan. Ang puting kadena ay tumusok sa kawalan kasama ang isang nakakatakot na kapangyarihan. Ang mga banal na kadena na gawa sa banal na liwanag mula sa mga bituin ay dinurog ang sibat ni Mosen at nagpatuloy sa pag-atake upang atakihin si Mosen. Puff! Nataman si Mosen at nagsimulang damyugo. Pakiramdam niya ay tinamaan ng bundok ang kanyang dibdib. Lumipat ang kanyang mga organo sa iba't ibang posisyon at naging dahilan upang samuka siya ng dugo. Kumulubot ang kanyang itim na damit. Kakilakilabot ang kanyang hitsura dahil sa dugong tumutulo mula sa sulok ng kanyang bibig. Mas lalo siyang nagulat habang sila ay nag-aaway. Kung ikukumpara sa kanya, si Severin ay mukhang masigla at masigla pa rin. Kalokohan. Bakit ba ang lakas niya? Nagsimulang magkaroon ng masamang kutob si Mosen. Labag sa loob niya, inaamin niyang minamaliit niya si Severin. Hindi lamang naunawaan ni Severin ang mga patakaran ng swordsmanship at naging isang grandmaster ng swordsmanship, kundi mayroon din siyang protective divine weapon. Naguluhan si Mosen. Hindi nito naipaliwanag kung bakit may ganoong kalakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban si Severin. Isa siyang level 8 Supreme Paragon ngunit mas mahina si Severin ng 5 antas kaysa sa kanya. Gayunpaman, kahit papaano, nagawa siyang bigyan ni Severin ng malaking pressure at nakalamang sa laban. Isang sitwasyon na nararanasan lamang ni Mosen kapag nakikipaglaban sa isang level 9 Supreme Paragon. Sa paglipas ng panahon, natatapos na ang labanan sa ilalim ni Severin. Nakatipon si Severin ng halos 20 Royal Paragon at libu-libong Paragon upang lumaban sa kanyang labanan. Dahil kay Oscar, isang Supreme Paragon, at sa tulong ng ibang mga sekta, madali silang nanalo sa laban. Medyo arrogant si Mosen at minamaliit si Severin sa pamamagitan ng pagdadala lamang ng 12 Paragon upang salakayin ang South Sky. Hindi nagtagal bago napatay ni na Oscar, Roman, at ng iba pa ang mga Paragon na iyon. Kasabay nito, papasok na sa kasukdulan ang labanan sa pagitan ni na Severin at Mosen. Ang malakas na katawan ni Mosen ay may hindi mabilang na mga bitik at pinsala. Napakatindi nito kaya hindi niya magamit ang kanyang pinakamataas na kapangyarihan sa laban. Sa huli, ang pagpipigil ay nagresulta lamang sa kanyang pagpapahirap at pagpatay kay Severin. Sa kabaligtaran, ang aura ni Severin ay bahagyang mas mahina kumpara sa simula. Nagtamo rin siya ng ilang mga pinsala. Gayunpaman, hindi ito nakamamatay. Lahat salamat sa kanyang malakas na pangangatawan. Sa katunayan, labis nitong ikinatakot si Mosen. Sinubukan niyang umatake ng maraming beses at napanood ang pag-atake na muntik ng tamaan si Severin. Gayunpaman, palaging naiiwasan ni Severin ang pag-atake sa pamamagitan ng pagpapalit ng posisyon sa tamang oras. Ang labanan ay lalong naging matindi. Matatakot nito ang sinumang Supreme Paragon dahil ang mapanirang kapangyarihan ay nakaapekto sa kalawakan kahit 10,000 milya ang layo. Bagamat napakaliit ng epekto, isa pa rin itong puwersa na yumanig sa pinagmulan ng mundo. Bumangga ang sandata ni Severin sa sandata ni Mosen. Ang aftershock ay lumikha ng iba't ibang patong ng alon sa hangin sa bawat sulok ng South Sky.
Nagsimulang yumanig ang lupa na parang lindol at lumulubog ang lupa. Isang berde at malabong enerhiya ang bumangon mula sa bitik at mabilis na bumuo ng isang maliit na kosmikong espasyo sa kawalan. Ito ay katulad ng espasyo ng isang lihim na kaharian. Gayunpaman, nang ito ay nakabuo na ng hugis, winasak ito ng aftershock ng labanan. Nakapatay si Roman ng daan-daang Devil Cultivator at nakipaglaban upang makapasok sa Dayform sect. Bigla, nakita niya ang pangyayari sa siyam na langit. Sabi niya gamit ang kanyang nakakagulat at nanlalaking mga mata. Gaano ba siya kalakas? Kahit ang isang level 8 Supreme Paragon ay hindi kayang talunin siya. Napasinghap ng husto si Cicely dahil sa matinding labanan. Nang makita niya ang labanan sa langit, nanlaki ang mga pupil ng kanyang mga mata sa pagkamangha at hindi makapaniwala. Paano nga ba talaga nagsanay si Severin? Paano siya naging isang level 3 Supreme Paragon matapos ang 6 na buwan sa Mud City? Parang kapantay niya ang kalaban niya pero hindi si Mosen. Si Mosen ay isang level 8 Supreme Paragon. Nakakagulat na sabi ni Cicely. Maraming Paragon Realm Devil Cultivator ang napatay ni Kian sa isang atake lang. Pagkatapos ay tumangala siya sa langit at nalaman niyang si Mosen ang nasa disbentaha. At iyon ang nagparamdam sa kanya ng tuwa at tuwa. Alam kong tama ang desisyon kung sundin si Severin. Kahit ang Old Devil Mosen ay hindi niya katapat. Masayang bulalas ni Kian. Hindi lang sila ang nabigla. Galit at gulat na gulat si Mosen dahil pakiramdam niya ay lalong nagiging marahas at matindi ang atake ni Severin. Kahit siya, isang level 8 Supreme Paragon, ay naramdaman na nahihirapan itong labanan. Ang kapangyarihan ng mga patakaran at ang malakas na aura ng banal na kadena ng kaayusan ay lumikha ng isang mataas na presyon na nagpahirap sa kanya. Ginamit niya ang kanyang banal na sentido upang maabot ang Dayform sect ngunit nalaman niyang pumasok na si Oscar at ang iba pa. Ang mga disipulo na isinama niya ay patay na o malubhang nasugatan. 300 disipulo at ilan lamang sa kanila ang nagpumilit na mabuhay. Sa puntong iyon, alam ni Mosen na nabigo na naman ang kanyang plano. Dahil sa kanyang kayabangan, wala siyang dinalang Supreme Paragon kundi ang kanyang sarili at ang mga disipulong iyon lamang. Sa huli, natalo siya sa laban. Ang pinakanagulat niya ay ang malaman na hindi naman talaga nahihirapan si Severin na labanan siya. Ang labanan sa pagitan nila ay abot sa sukdulan. Anumang kaunting kapabayaan ay magreresulta sa pagdurusa ng isang malakas na suntok at pagbibigay sa kabilang panig ng pagkakataong pumatay. Matapos bawiin ni Mosen ang banal na pandama, tiningnan niya si Severin na kumikinang sa umaagos na banal na liwanag at mukhang masigla. Hiniling pa rin niya ng husto na sana ay mapatay niya si Severin sa sandaling iyon ngunit naunawaan niya na walang saysay para ipagpatuloy niya ang laban. Sa halip, maaari itong maglagay sa kanya sa malaking panganib. Sa kaisipang iyon, kumunat ang noo ni Mosen at mukhang tensyonado. Halos patay na ang mga multo mula sa kanyang ghost flag. Maya-maya, huminga siya ng malalim at bumuga ng itim na usok. Mabilis na bumuo ng ilang bungo ang itim na usok at direktang sumugod kay Severin. Sumanghal siya. Ikaw na batang walang hiya. Hindi ka kailanman patatawarin ng Darkness Sacred Land. Pagkatapos noon, sinubukan niyang palihim na pumasok sa itim na usok na may layuning punatin ang kawalan at makatakas. Nang mapagtanto ni Severin ang sinusubukang gawin ni Mosen ay binigyan niya si Mosen ng isang mabangis na tingin. Tatakas ka. Nakuha mo ba ang pahintulot ko? Galit na sigaw ni Severin at hindi pinansin ang mga banggang malapit nang tumama sa kanya. Ang aura ng mga panuntunan ng espasyo sa kanyang katawan ay sumabog ng mabangis. Ang liwanag ng liwanag ay umalangaw-ngaw at niyanig ang espasyo. Ang sumunod na nangyari ay ang espasyo sa loob ng 500 yarda ay naging matigas at parang mga diamante. I freeze. Umalangaw-ngaw sa buong espasyo ang mahinang boses ni Severin. Nang papalapit na ang mga bungo para atakihin si Severin, agad silang nadurudge ng enerhiyang pangkalawakan. Samantala, si Mosen, na nakapasok na sa kawalan na may layuning makatakas, ay nakaramdam ng isang maringal na kapangyarihan ng mga patakaran na sumusubaybay sa kanya. Sa sumunod na sandali, ang kawalan ay nadurudge at siya ay itinapon palabas ng kawalan. Nabigla si Mosen. Ito,
Ito ang mga patakaran ng kalawakan. Paano iyon naging posible? Ang mga tuntunin ng kalawakan ay kabilang sa 10 pinakamahirap intindihin na mga tuntunin. Kahit ang Green Emperor ay nabigong maunawaan ito at piniling unawain ang mga tuntunin ng Sky Solid. Karamihan sa mga tao ay nag-iisip na mayroon lamang 3,000 tuntunin ng langit at lupa, ngunit ang totoo, ang bilang ng mga tuntunin ay mahigit 10,000. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa isang tuntunin, ang cultivator ay maaaring maging isang celestial. Gayunpaman, mayroong 10 tuntunin na pinakatanyag sa lahat. Ito ay ang mga tuntunin ng kapangyarihan, ang mga tuntunin ng oras, ang mga tuntunin ng kalawakan, ang mga tuntunin ng swerte, ang mga tuntunin ng yin at yang, ang mga tuntunin ng Sky Solid, at iba pa. Sa pamamagitan ng pag-unawa at pag-abot sa pinakamataas na antas ng mga tuntunin ng kalawakan, ang isang cultivator ay may kakayahang i-freeze ang espasyo sa loob ng isang partikular na lugar upang pigilan ang sinuman na punatin ang kawalan upang makatakas. Hindi inaasahan ni Mosen na magkakaroon si Severin ng ganitong kakayahan. Nabawasan ang kanyang anit. Mayroon siyang masamang kutob na siya ay mapapahamak. Kaya, mabilis niyang inihagis ang ghost flag sa harap. Ang multo ay lumikha ng bug zone ng itim na hangin na para bang isang palaso na tumutusok sa harapan at naging madilim na liwanag upang patayin si Severin. Nakita ito ni Severin at ngumisi. Nakita mo na ang aking trump card. Kung hindi kita papatayin ngayon, mahihirapan akong matulog at kumain. Ang kanyang inner world ay marahas na nayanig. Isang walang katapusang napakalaking mana ang pumasok sa Oculus Blade. Ang asol na liwanag ng espada ay sumikat sa kalangitan at ang sword wheel ay parang isang kabayong pandigma. Ang sinag ng espada ay lumitaw sa kalangitan at tumagos sa kawalan, dala ang hindi mabilang na Sky Solid na hinaluan ng 5 elemento. Ito ay parang sinag ng araw sa bukang liwayway. Pinapawi ang kadiliman at nagdadala ng liwanag sa lupa. Mahinahong iwinagayway ni Severin ang Oculus Blade at sumigaw. Mamatay ka. Ang sinag ng espada ay tumagos sa kawalan ng may napakabilis na bilis, sinira ang lahat ng elemento, at dumiretso kay Mosen na may walang kapantay na kapangyarihan. Si Mosen ay ganap na sinanay ng mga patakaran ng kalawakan. Matapos magpumiglas ngunit walang naging resulta, pinanood niya ang sinag ng espada na may nakakatakot na kapangyarihan ng mga patakaran na papalapit ng papalapit. Sa wakas, siya ay nataranta. Napasigaw siya sa takot. Hindi. Hindi mo ako mapapatay. Nawala ang kanyang boses pagkalipas ng ilang segundo. Ang nakakatakot na kapangyarihan ay pumailan lang sa kalangitan at nagliwanag sa lupain tulad ng araw. Pinasabog din nito ang kawalan at naging isang higanteng itim na butas. Ang laman at dugo ni Mosen at ang usok ay naging mga shockwave at nagkalat sa lahat ng direksyon. Kalaunan, lahat ay naglaho sa langit at lupa. Habang kumakalat ang usok, namutla ang mukha ni Severin at umubo siya ng isang subo ng dugo. Naubos ng atake ang lahat ng kanyang mana. Nanghina ang kanyang hininga. Hindi niya maiwasang mapa-atres dahil nawalan siya ng lakas. Sa wakas, nakahinga siya ng malalim at huminga ng malalim habang pinapanood ang tuluyang pagkamatay ni Mosen dahil sa kanyang pinakamalakas na atake. Muntik na siyang makatakas. Kalaunan, kumuha siya ng mga alchemical pills mula sa kanyang spatial ring at kinain ang mga ito upang mabawi ang kanyang mana. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo at maingat na ginalugad ang black hole na nilikha ng shockwave. Maya-maya, isang spatial ring ang lumutang sa harap niya habang binabawi niya ang kanyang divine sense. Ito ang spatial ring ni Mosen. Kakapatay lang ni Roman ng maraming Paragon gamit ang isang suntok habang sinusundan niya si Oscar papasok sa compound ng Dayform Sect. Naramdaman niya ang pagkawala ng aura ni Mosen at mabilis na tumingin sa langit. Nang makita niya ang nakakatakot na black hole, nanginig ang kanyang anit at siya ay natigilan. Patay na si Mosen. Nahirapan siyang paniwalaan na ang isang kilalang Devil Cultivator, isang level 8 Supreme Paragon, ang Elder ng Darkness Sacred Land ay napatay ni Severin. Sa simula, nang una niyang malaman na ang Darkness Sacred Land ang nagpadala kay Mosen upang salakayin ang South Sky, labis siyang nag-alala. Nang unti-unting nakalamang si Severin sa laban at nakalaban niya si Mosen, talagang nagulat si Roman. Agad na nawala ang pag-aalalang nararamdaman niya.
Ang pinakamasamang posibleng mangyari ay ang masugatan si Severin at bilang tagasunod ni Severin, dapat siyang laging handa na makatakas. Kaya naman, sinundan niya si Oscar at lumaban papasok sa Dayformsec. Nakakagulat na hindi natalo si Severin sa laban. Gayunpaman, natuklasan nilang napatay ni Severin si Mosen at nanalo sa laban. Paano nga ba hindi nagulat si Roman nang malaman niyang napatay ng isang Level 3 Supreme Paragon ang isang Level 8 Supreme Paragon? 5 antas ang pagitan nilang dalawa. Kung mas mataas ang antas, mas malaki ang agwat sa pagitan ng bawat antas. Ang mga Supreme Paragon ang nangungunang cultivator ng Blue Realm. Naunawaan nila ang mga patakaran ng langit at lupa para sa kanilang sariling gamit at natuklasan ang kanilang sariling landas. Kahit ang isang bagong Supreme Paragon ay may aura at kapangyarihan ng isang Chaos God na pumipigil sa mga tao na direktang tumingin sa kanila. Nang magalit si Roman, kumalabog ang kanyang puso sa labis na tuwa. Alam niyang tama ang kanyang ginawang pagpili sa pamamagitan ng pagtaya ng lahat ng kanyang nakuha kay Severin. Ganito rin ang naramdaman ni Cicely, Kian, at ng iba pa. Ang pagkamatay ni Mosen ay nagpaalerto sa mga natitirang Devil Cultivator ng Darkness Sacred Land. Kasabay nito, pinalakas nito ang moral ng mga disipulo ng Grandi Uno Sect, Pure Void Sect, at iba pa. Totoo ba to? Patay na ang Old Devil. Napakalakas ni Severin. Darating kaya ang panahon na magiging kasing lakas niya ako. Sabi ko sa'yo, walang talo si Severin. Yayanigan niya ang Blue Realm. Walang sino man ang makakabasag ng record niya sa pagpatay sa isang Level 8 Supreme Paragon kung isa lamang siyang Level 3 Supreme Paragon. Nakakagulat ang sigaw ng mga disipulo. Alam ng lahat na nanalo sila sa labanan at naipagtanggol ang South Sky mula sa pagsalakay ng mga Devil Cultivator. Pagkatapos ng malakas na sigaw, pinili ni Severin na huwag munang tumingin sa Spatial Ring. Nang makabalik na siya sa Summon Airship, mabilis siyang nag-cross ng mga binti, uminom ng ilang alchemical pills, at nagsanay. Gamit ang kanyang banal na sentido, titingnan na sana niya ang loob ng kanyang katawan at ang malubhang nawasak na inner world. Napangiti siya ng mapait. Ang pagkawasak ng kanyang inner world ay higit pa sa kanyang inaasahan. Naubos ang kanyang mana dahil sa paglulunsad ng huling sword beam. Ang kanyang inner world ay naging magulo. Kahit ang mini Severin sa bawat meridian ay mukhang nalulumbay at walang sigla. Matapos suriin ang kanyang mga pinsala, sa wakas ay nagkaroon siya ng oras upang tingnan ang nakuha niyang samsam sa pagkakataong ito. Bigla, naging maingat ang kanyang tingin. Ang kaluluwa at katawan ni Mosen ay tuluyang nawala at malabong magkaroon siya ng posibilidad na mabuhay muli. Gayunpaman, mas mabuting maging ligtas kaysa magsisi. Mas mabuting maging maingat siya sa takot na baka pinakialaman ni Mosen ang Spatial Ring. Si Mosen ang kilalang-kilalang Devil Cultivator sa Blue Realm. Lahat ng Devil Cultivator ay tuso at tuso. Sa halip na direktang tumingin sa Spatial Ring, ginamit ni Severin ang kanyang banal na sentido upang balutin ang isang layer sa Spatial Ring. Di nagtagal, natuklasan niya ang selyong iniwan ni Mosen sa singsing. Ginamit ni Severin ang kanyang mana at agad na binura ang marka. Pagkatapos ay sinisid niya ang Spatial Ring gamit ang kanyang Divine Senses upang silipin ang mga bagay na nakaimbak sa loob. Ang natuklasan ay nag-iwan sa kanya ng pagkagulat. Siguro hindi na dapat nakakagulat na ang isang Level 8 Supreme Paragon ay mayroong napakaraming sangkap 9th grade alchemical pills. Bulalas ni Severin habang pinagmamasdan ang laman. Ang unang bagay na nakakuha ng kanyang atensyon ay isang prutas na nagpapakita ng mayaman at sinaunang sigla. Hugis apricot, mayroon itong malutong na dilaw na anyo na may maraming disenyo. Ang kapangyarihan ng mga patakaran ay tila pumipintig sa loob nito paminsan-minsan. Pagkatapos ay mabilis na kinuha ni Severin ang prutas na pangsyam na baitang mula sa loob ng singsing. Magagawa ng isang cultivator na mabuo ang Thunderwind Constitution pagkatapos niyang kainin ang Wind Thunder Apricot. Mas makakasabay pa ito sa mga may katangiang hangin at kidlat. Mataas ang pagtingin ng mga Supreme Paragon sa mga espiritual na bungang ito, dahil binibigyan sila ng pagkakataong makita ang mga patakaran ng hangin at kidlat o matutunan ang mga pinakamahusay na banal na pamamaraan. Matapos itabi ang mga prutas,
nagpatuloy si Severin sa paggalugad sa loob ng spatial ring. Ang primordial spiritual liquid. Isa ito sa pinakamahalagang kayamanan na 9th grade na makakatulong sa mga Supreme Paragon na makagawa ng mga tagumpay. At ang bulaklak na may siyam na talulot. Hindi ba't iyan ang Ninopetulia longevity flower na naglalaman ng mga immortal na katangian na may kaugnayan sa landas ng kalikasan at buhay? Ang mga kakain nito ay hahaba pa ng 1,000 taon. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa isang bagay na tila napakaganda para maging totoo. Hindi ba't dragon pearl yan? Naglalaman ito ng napakalaking mana. Yung tipo ng bagay na kayang gawing dragon kahit ang isang isda sa loob lang ng wala pang 1 siglo. Sandali siyang nabigla nang makita niya ang lahat ng mahahalagang bagay na iyon. Agad niyang itinago ang mga ito sa kanyang spatial ring at binawi ang kanyang banal na pandama, ngunit napansin niya ang isang piraso ng metal na kasing laki ng kamao sa gitna ng espasyo. Mayroon itong gininto ang tekstura na may nakaukit na mga tuntunin ng langit at lupa. Ang mga disenyong nabuo ay masalimuot at mastiko. Nanlaki ang mga mata ni Severin sa gulat nang makita niya iyon. Banal na ginto ng lupa ng langit. Bulalas niya. Hindi niya inaasahan na makakahanap ng ganito kaalagang material sa spatial ring ni Mosen. Sa sandaling iyon, pinag-isipan ni Severin kung bakit hindi ito ginawa ni Mosen bilang isang protective divine weapon. Sa pagtingin dito mula sa ibang pananaw, agad niyang naisip na ang mga demonyo, bilang si Mosen, ay mas nakahilig sa pagiging tuso at katusuhan. Si Mosen, sa kanyang lakas, ay malamang na nag-aalala na ang paggawa nito ay maaaring magbunyag ng lawak ng kanyang mga pag-aari sa mga kakilakilabot na tao tulad nina Alasdair at Gren mula sa Darkness Sacred Land. Nang matapos ang sorpresa, nakaramdam si Severin ng isang alon ng kagalakan. Gamit ang bagong tuklas na piraso ng banal na ginto, mayroon na siyang 4 na piraso. Kasama ang Streaming Star Gold mula sa Green Emperor Pagoda, ang Day and Night Star Gold mula sa Great Flare, at ang Clearwater Divine Gold mula sa mga Barbaro, may potensyal siyang baguhin ang Oculus Blade sa isang level 5 na protective divine weapon. Karamihan sa mga ordinaryong sandata ng kalamidad ay gawa sa iisang banal na ginto, at ang kanilang kapangyarihan ay napakalimitado. Gayunpaman, ang Oculus Blade ay ginawa mula sa 2 uri ng banal na ginto at sa gayon ay nagtataglay ng pambihirang lakas. Alam ni Severin na si Adrian ay may hawak na level 3 protective divine weapon, dahil nakita niya itong ginamit upang malubhang saktan ang isang semi-immortal sa baybayin ng Eastern Sea. Kahit na ang level 4 at level 5 protective divine weapons ay halos kapantay ng kapangyarihan ng mga tunay na immortal weapons, mayroon pa rin itong depekto. Gayunpaman, ang potensyal ng isang level 5 protective divine weapon ay hindi dapat maliitin. Mayroon itong walang kapantay na kapangyarihan na kayang pumatay ng isang level 9 Supreme Paragon, sum-iron ng mga bituin, magwasak ng mga space barrier, at magdulot ng kapahamakan sa mga kontinente. Kahit ang mga kalahating immortal ay magnanasa sa ganoong armas dahil sa kakayahan nitong mag-evolve sa isang tunay na immortal weapon na may dagdag na mas maraming divine gold. Samantala, si Wallet, na nakasuot ng berdeng damit na may berde ng mahiwagang ulap, ay nakatayo sa ibabaw ng pader ng Harsen Pass at tumangala patimog. Lumitaw ang pag-aalala sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Nakita ni Carson ang kawalang pag-asa ni Wallet at bamantong hininga. Sa tingin ko wala ng pag-asa para kay South Sky. Base sa pinakahuling impormasyon, nakarating na si Mosen sa South Sky. Sina Wallet at Carson ay nasa Great Flare ng mga sandaling iyon at walang anumang impormasyon tungkol sa sitwasyon sa South Sky. Gayunpaman, hindi nila maiwasang mag-alala matapos marinig ang tungkol sa mga plano ni Mosen. Ang kanilang pinuno ng sekta, si Amethyst, ay ipinaalam na sa kanila 2 araw bago nito na binabantayan ni Severin ang South Sky. Mataas ang inaasahan ni Carson at Wallet para kay Severin, at ang mensahe ni Amethyst ay nagsasaad na nakamit ni Severin ang level 3 Supreme Paragon nang lumabas mula sa pag-iisa. Ang balita ay isang malaking gulat para sa kanila. Ang tagumpay ng paglusot sa 2 antas sa loob lamang ng kalahating taon, kahit na sa tulong ng natatanging daloy ng oras sa loob ng Green Emperor Pagoda, ay lumampas sa inaasahan ni Carson at Wallet.
Labis silang natuwa nang marinig ang mga nagawa ni Severin dahil naniniwala sila na ang kanyang hindi kapani-paniwalang kapalaran at kahanga-hangang talento ay tiyak na haantong sa kanya upang maging immortal sa gininto ang panahong iyon ng pagkakataon. Ang pagkaalam na si Severin ang namamahala sa South Sky ay nakatulong sa kanila na maging panatag, lalo na nang malaman na nawala na si Mosen. Alam nila na sinamantala ni Mosen ang komprontasyon sa labas ng Harsen Pass at palihim na nagtungo sa South Sky. Hindi alam ni Wallet at Carson kung paano nangyari ang sitwasyon sa South Sky, at pareho silang nakaramdam ng pagkabalisa ngunit kawalan ng kapangyarihang gumawa ng anuman. Nang maglunsad ng pag-atake ang Darkness Sacred Land sa labas ng Harsen Pass, naiwan ang dalawa na nakakulong at tanging ang nagawa lang ay manalangin para sa kaligtasan ni Severin. Hindi napapansin ni Sherman ang kanilang nag-aalalang mga ekspresyon, na umaliw sa kanila at nagsabing, "Huwag kang mag-alala. Si Severin ay isang pambihirang individual. Maging ang ancestor ng ating royal family ay namamangha sa kanyang kapalaran. Walang alinlang ang babaguhin niya ang sitwasyon." Tumanggaw si Carson nang walang malay matapos marinig iyon. Umaasa siyang binigyan ni Adrian si Severin ng isang trump card na maaaring maging kapaki-pakinabang sa mga oras ng panganib. Total, ang kapalaran ni Severin ay hindi mapaghihiwalay sa kinabukasan ng Grundy Uno Sacred Land, at walang lugar para sa pagkakamali. Sa ibang lugar, mga 10 milya ang layo mula sa Harsen Pass, ang mga soul lantern ng mga disipulo ng Wicked Tribe Sacred Land ay itinatago sa side hall ng Whitebone Palace. Ang mga soul lantern na iyon ay naglalaman ng isang piraso ng primordial soul ng bawat cultivator at nagsisilbing paraan ng pagkain. Ang pagkamatay ng isang cultivator ay hudyat kapag ang partikular na parol na nauugnay sa practitioner na iyon ay namatay. Si Rian, ang disipulong inatas ang magbantay sa mga soul lantern, ay medyo inaantok nang makarinig siya ng isang malinaw na tunog ng pagklik na umalangaw sa buong bulwagan. Ito ay isang indikasyon na namatay ang isang soul lantern. Sampi ni Rian ang sarili at nagtanong, "Sino sa mga miyembro natin ang natalo sa labanan ngayon?" Iminulat niya ang kanyang mabibigat na mga mata at sinimulang halughugin ang bulwagan upang hanapin ang patay na parol. Matapos makumpirma na hindi napatay ang una o ang pangalawang hanay, agad niyang natuon ang kanyang tingin sa isang parol sa itaas na may pangalang Mosen. Natakot si Rian sa nakita. Kinuskos niya ang kanyang mga mata upang kumpirmahin na hindi niya nakikita ang mga bagay, at sa wakas ay tinanggap niya ang malubhang katotohanan na ang parol ng kaluluwa ni Mosen nga ang namatay. Nanginginig at namumutla, dali-dali siyang lumabas ng bulwagan sa gilid at bumulalas. "Sect leader, nasa problema tayo." Sa sandaling iyon, ang pinuno ng Wicked Tribe, si Alasdair, ay nasa isang liblib na lugar sa loob ng Whitebone Palace. Hindi mabilang nadaloy ng masaganang enerhiya ng dugo ang nanatili sa paligid niya, hinihigop ang mga espiritu ng mga namatay sa labanan. Ang kanyang level 9 Supreme Paragon Aura ay napakalakas na tila mas mataas kaysa sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Bigla na lang, isang boses na natataranta ang umalangaw sa labas ng gate at nagising si Alasdair mula sa kanyang pagmumuni-muni. Namutla ang kanyang ekspresyon matapos ang panghihimasok. Pagkatapos ay nagpalit siya ng anyo at naging isang manipis na itim na usok at lumitaw sa harap ng Whitebone Palace. Malamig niyang sinulyapan ang disipulong ng gulo sa kanya, at nagtanong ng malamig, "Bakit ka ba natatarante ng ganyan? Inaasahan ko ang tamang dahilan para ihinto ang aking pagmumuni-muni o kung hindi ay baka gamitin ko ang iyong espiritu para sa aking 10,000 flag." Si Rian ay labis nang natatakot sa pagkamatay ni Mosen, at nahihirapan siyang bumuo ng isang magkakaugnay na pangungusap. "Sect leader, sir, lumala na ang sitwasyon. Namatay na ang soul lantern ni Elder Mosen." Ang galit na naramdaman ni Alasdair noong una ay biglang napalitan ng pagkabigla matapos marinig ang sinabi ni Rian. Dali-dali siyang lumabas at hinarap ang disipulo. "Anong sabi mo?" Nanlaki ang mga mata ni Alasdair, at ang kanyang kilos ay parang isang impyernong demonyo. Nahirapan si Rian na huminga sa lapit ni Alasdair, at lumunok siya bago inipon ang lahat ng kanyang lakas ng loob para sumagot. Namatay na si Elder Mosen. Hindi makapaniwalang itinoon ni Alasdair ang kanyang banal na pandama sa bulwagang iyon. Doon,
nasaksihan niya ang patay na Soul Lantern ni Mosen at nahirapan siyang tanggapin ang katotohanan ng nangyari. Paano nangyari ito? Hindi makapaniwalang bulong ni Alasdair. Namatay si Mosen halos isang araw matapos niyang ipaalam kay Alasdair na maglalakbay siya patungong South Sky. Si Mosen ay isang level 8 Supreme Paragon, at ang kanyang kahangahangang 5-element skill ay naging dahilan upang maging isang nakakatakot na kalaban kahit sa mga kill niya. Nahirapan si Alasdair na maunawaan kung sino ang maaaring sapat na malakas para patayin si Mosen. Sa kabila ng kanyang pag-iisa sa Whitebone Palace malapit sa Harsen Pass, alam niyang halos walang Supreme Paragon sa katimugang bahagi ng Grundy Uno Sacred Land. Sina Amethyst at Adrian ay nasa Midland, at sina Carson at Wallet ay natigil sa Harsen Pass. Sa kapatagan ng North Sea, hinadlangan ni Zephyr ng Darkness Sacred Land sina Cuthbert at Heath. Tila walang ibang taong maaaring sapat na malakas para patayin si Mosen. Sa totoo lang, hindi pa panahon para kumilos ang mga kalahating immortal. Kung si Adrian ang nag-atake, malamang ay nagpadala na sana ng mensahe sina Gren at Horace sa kanya. Ang kawalan ng anumang karagdagang balita mula sa kanila ay nagmumungkahi na si Mosen ay hindi namatay sa kamay ni na Amethyst o Adrian. Pinag-isipan ni Alasdair ang sitwasyon, ang kanyang mukha ay nagpapalit-palat sa pagitan ng madilim na pagmumuni-muni at kawalan ng pag-asa. Habang sinusulyapan niya ang nanginginig na si Rian, isang realisasyon ang agad niyang naisip. Kagagawan ba ito ni Severin? Malakas na nagmuni-muni si Alasdair. Nangako si Mosen na papatayin niya si Severin pagdating nito sa South Sky. Habang pinag-iisipan niya ito ng mabuti, napagtanto niya na ang paniniwalang ito ay posible. Naalala niya ang kasaysayan ni Severin sa pagsuway sa katwiran ng talunin niya ang grupo ng 4 na sagradong tagapagmana mula sa 4 na Sacred Land. Plano ng grupong iyon na makuha ang kanyang immortal na dugo, sa paniniwalang magtatagumpay sila dahil mas mataas ang kanilang antas ng tagumpay kaysa sa kanya. Sa kasamaang palad para sa kanila, hinarap ni Severin ang lahat ng posibilidad at pinunasan ang sahig gamit ang mga ito. Mula noon, nagpasya si Alasdair na bantayan si Severin. Dahil mas naunawaan niya ang nakaraan ni Severin, napagtanto niya ang isang kamanghamanghang katotohanan. Ang kakayahan ni Severin na malampasan ang lakas ay kasing natural ng paghinga. Lalong dumilim ang ekspresyon ni Alasdair nang sumagi sa isip niya ang kaisipang iyon. Kahit sino pa ang salarin, ang katotohanan ay patay na si Mosen. Ang pagkamatay ng isang level 8 Supreme Paragon ay lubos na nagpahina sa pangkalahatang kapangyarihan ng Wicked Tribe, lalo na't isa sa kanilang mga elders sa level 9 Supreme Paragon ang namatay sa Eastern Sea. Kahit na ang mga lihis na pamamaraan na kanilang isinagawa ay nagbigay daan sa kanila ang mabilis na makasulong, ang pagiging isang level 8 Supreme Paragon ay nananatiling isang tugatog ng tagumpay para sa anumang paksayon. Ang biglaang pagkamatay ni Mosen ay nagpahina sa mga naunang plano ni Alasdair, na labis niyang ikinainis. Kalokohan. Minura niya ang sarili. Ang nabigong pagsalakay sa South Sky at ang pagkawala ng isang Supreme Paragon Elder ay lalo lamang nagpulala sa kanyang pagkadismaya. Hindi alintana kung may kinalaman si Severin sa pagkamatay ni Mosen, isinisisi ni Alasdair ang lahat kay Severin. Matapos magreklamo sa sarili, malamig niyang inutusan si Rian. Salamat sa pagpapalam. Maaari ka nang umalis. Nagmadaling bumalik si Alasdair sa Whitebone Palace at agad na ipinaalam ang nakagugulat na balita sa matandang kalahating immortal na Halimo na si Gren sa Darkness Sacred Land. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga disipulo na nakikipaglaban sa labas ng Harsen Pass na umatras ng 30 milya. Dahil alam niyang malalaman ni Sherman, Carson, at iba pa ang pagkamatay ni Mosen, natakot si Alasdair na kahit isang protective divine weapon ay hindi sapat upang harapin ang 3 level 9 Supreme Paragons. Napagpasyahan niya na ang isang estratehikong pag-atres ang mas mainam na gawin. Gaya ng sabi nila, matalo sa labanan, manalo sa digmaan. Nang matanggap ang mga utos ni Alasdair, mabilis na umatras ang mga disipulo mula sa komprontasyon sa labas ng Harsen Pass at nagkaroon ng kaunting pahinga pagkatapos ng ilang buwan ng walang humpay na labanan. Doon sa Harsen Pass, pinalalakas ni Carson at ng kanyang mga kasama ang pormasayon nang mapansin nila ang biglaan ngunit maayos na pag-atres ng mga devil practitioner na iyon.
Kumunot ang noo ni Carson at nagtanong sa sarili. Ano ba ang binabalak ng mga Devil Cultivator na ito? Palihim na pinalawak ni Wallet ang kanyang banal na pandama at napagtanto na ang mga nagsasagawa ng Devil Cultivator ay umatras ng 30 milya mula sa Harsen Pass. Ibinahagi niya ang impormasyon sa iba, na nag-aanyaya ng nagtatakang tingin mula kina Carson at Sherman. Simula nang magsimula ang labanan, walang humpay ang pagsalakay ng madilim na panig, at walang humpay silang sumulong mula sa mga hangganan patungo sa Harsen Pass. Dahil kinikilala na ang daanan ay may estratehikong kahalagahan, humingi si Sherman ng mga karagdagang tauhan mula sa Grundy Uno Sacred Land. Ang sitwasyon sa Harsen Pass ay naging matatag pagkatapos dumating sina Carson at Wallet, at nagawa nilang pigilan ang mga puwersa ng Darkness Sacred Land. Pagkatapos ng ilang buwan ng paglaban, ang kanilang biglaang pag-atres ay medyo nagulat kay Sherman at sa iba pa. Maaaring may mga pagbabagong nagaganap sa North Sea. Nag-isip-isip si Wallet, at napansing ang mga demonyo ay eksaktong 30 milya ang layo mula sa daanan. Umiling si Carson ng may pag-aalinlangan bilang tugon. Ang sitwasyon ng North Sea ay malamang na kasing lubha, kung hindi man mas malala, kaysa sa atin. Ang Third Elder, si Heath, at ang Fifth Elder, si Cuthbert, ay sumusuporta sa mga barbaro ng North Sea. Hindi sila dalubhasa sa labanan, at ang kanilang mga antas ng tagumpay ay nasa level 8 Supreme Paragon lamang. Kalahating hakbang pa lang ang layo nila sa pag-abot sa level 9, ngunit hindi dapat maliitin ang agwat na iyon dahil sa kung gaano ito maaaring mapalaki sa paningin ng mga level 9 Supreme Paragon Cultivator. Nang marinig ang pag-uusap sa pagitan ng dalawang elder, biglang naalala ni Sherman na si Mosen ay patungo sa South Sky. Bulong niya. Maaari bang may kaugnayan ang buong bagay na ito kay South Sky? Ang natigilan noong una ay nakipagtitigan kay Sherman si Carson bago ngumiti ng mapait. Mas pinalalaki mo si Severin. Isa lamang siyang level 3 Supreme Paragon, at si Mosen ay mas mataas ng 5 antas. Hindi porket mayroon lamang siyang protective divine weapon ay sapat na iyon para tulayin ang agwat sa pagitan ng 5 realm. Sumang-ayon si Wallet at umiling. Mas kapanipaniwala para sa akin na asahan na si Mosen ay pinatay ng mga tao sa North Sea kaysa sa South Sky. Pagkatapos nilang magsalita, ang mga jade slip sa kanilang baywang ay nanginginig, nagpapahiwatig na nakatanggap sila ng mensahe. Ito ay isang mensahe na ipinadala ni Severin kay Amethyst at ilang mga elder matapos niyang harapin si Mosen. Dahil nakalamang sila sa Harsen Pass, maaaring may ilang positibong balita na magbibigay daan sa kanila upang makakuha ng pagkakataon para sa isang kontra-atake. Gayunpaman, nalito na tiningnan ni Carson at Wallet ang token at natigilan sa kanilang kinatatayuan nang matuklasan nilang galing ito kay Severin. Ang kanilang masiglang kilos mula kanina ay tuluyang nawala, at lahat sila ay natigilan at nakanganga. Napansin ni Sherman ang biglaang pagbabago ng kilos at nagtanong ng may kuryosidad. Anong problema? Nagising sa kanilang pagkatulala, kakaibang sumulyap si Wallet kay Sherman at nagtanong. Mayroon bang mga divine techniques ang mga tao ng Great Flare na nagbibigay daan sa kanila na mahulaan ang hinaharap? Nagulat si Sherman sa tanong na iyon. Nanlaki ang mga mata niya at napabulalas. Ipinahihiwatig mo ba na nagpakita nga si Mosen sa South Sky? Kinumpirma ito ni Carson, na naguguluhan pa rin sa mensahe ni Severin. Oo, at ipinaalam lang sa amin ni Severin na napatay na niya si Mosen. Natigilan si Sherman nang marinig ang revelasyon na iyon. Tila biglang nagkaroon ng katuturan ang lahat. Sa wakas ay naunawaan niya kung bakit siya tiningnan ni Carson at Wallet ng may kakaibang ekspresyon kanina at kung bakit biglang umatras ang mga puwersa ng Darkness Sacred Land. Isang level 3 Supreme Paragon na pumapatay sa isang level 8 Supreme Paragon. Isang tagumpay na tulad nito ang walang katulad. Sa palagay ko ay walang makakamit ang nagawa niya. Bulalas ni Sherman, alam na alam niyang may 5 antas na naghihiwalay sa pagkamit ni Severin mula kay Mosen. Ang maliliit na yugto sa loob ng isang antas ay napakahirap ng malampasan, at kahit ang mga pinakanatatanging cultivator ay karaniwang nakakalampas lamang sa 1 o 2 maliliit na yugto. Walang duda na kilala si Mosen sa buong Blue Realm, ngunit naranasan niya ang isang hindi napapanahong kamatayan sa kamay ng isang level 3 Supreme Paragon.
Sa wakas ay naunawaan ni Sherman kung bakit pumayag si Lumano na suportahan si Severin at binigyan pa niya si Severin ng banal na ginto nang dalhin ni Carson si Severin upang makipag-ayos para sa isang kooperasyon. Siguro napagtanto na niya kung gaano kahanga-hanga si Severin. Naisip ni Sherman. Halo-halong emosyon ang bumalot sa kanyang mukha, lahat ng ito ay positibong emosyon tulad ng tuwa, kaligayahan, at pananabik. Iyan ang ating Severin. Humagalpak sa tawa si Carson, umalangaw sa kalangitan ang kanyang boses. Si Wallet, na nakahinga ng maluwag para sa kaligtasan ni South Sky, ay ngumiti ng buong puso. Isa siyang inspirasyon sa ating lahat. Dahil may kakayahan siyang pumatay ng isang level 8 Supreme Paragon kahit na mas mababa siya ng 5 antas, lubos kong iniisip na makakamit niya ang immortalidad sa Golden Age na ito.